Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ang komentuhan po natin ang komento o pahayag po ng isang BBM na nagbigay po sa atin ng sobra pong kahirapan, parusa, korupsyon at napakarami pong pagkakautang ang ibinigay po sa atin, mga kabayan. Talagang tayo pa ang magbabayad ng kanila pong mga inutang na puro po kapalpakang korupsyon. Ngayon, ano po ang sagot na sinasabi po? Dahil nadawit po ang kanyang pinsan, ang kanyang pinakamamahal na pinsan na hindi po niya masibak, mga kabayan, ano po ang kanyang pahayag? Mga kabayan, ang sabi po niya, ayon sa kanyang pahayag, ay hindi po pwedeng maituturing daw po ito na guilty na. Ang kailangan po, hanggang ito po innocent until proven guilty. Mga kabayan, nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan siya ay nagkasala. Mga kabayan, ibang klase po ang Pangulo. Mga kabayan, ipinagtatanggol pa, mga kabayan, ang kanyang mga kaalyado, lalong-lalo yata ang kanyang pinsan na paborito. Pakinggan po natin ang balita. Nel, ano ang reaksyon ng Pangulo sa paglutang ng mga pangalan ng mga kongresista na umano'y sangkot sa anomalya sa flood control projects at nadawit pa rito ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Monica, ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong aligasyon na nangangailangan ng matibay na ebidensya laban doon sa mga pangalan na idinawit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing ukol nga dito sa umano'y anomalya sa flood control projects. Iimbestigahan mabuti ng Independent Commission ang mga ipinahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., partikular na ang pagkakadawit ng ilang kongresista sa issue. Can I correct that? These are not revelations. We will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito, mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan, ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na ang lalim na nung kumbaga sa amag napakalalim na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. Tinanong rin ng Pangulo ukol sa pagkakasama sa pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa listahan ng mag-asawang Diskaya na umano'y sangkot sa anomalya. Sagot ni PBBM, alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema. Na talagang inutos, pero hindi. Ang nakikita ko yun, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Hindi, wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw nga nagpa-approve nito. Sabi ko, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Name drop lahat. Magpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Handa naman si Pangulong Marcos na mabigyan ng proteksyon ang mga Diskaya sa gitna ng kanilang nalalaman sa mga umano'y irregularidad sa pagpapatupad ng infrastructure project. Nakita niyo pa, mga tambay, ang sagot. Dinaan po tayo sa picture, sa mga nagpapapicture, para po sabihin kung nagpapapicture daw po, sa dami nagpapapicture sa kanila, masasabi po ba na sila gumagawa na ng masama? Lalong-lalo sa mga korupsyon na ngayon po'y pinag-usapan, mga flood control. Sige nga, mga tambay, ganun po ba ang katwiran ng isang Pangulo? At ganun po niya depensahan ang kanyang gobyerno, ang kanyang mga kaalyado? Mga kabayan? Di ba? Parang sinasabi niya na, huwag niyong pagbintangan yan hanggang wala kayong ebidensya na magpapatotoo. Hindi pa ba ebidensya? Hindi pa ba ebidensya yung nangyari sa buong Pilipinas na marami pang natsugi, lalo sa Bicol?
Di ba? Dahil sa flood control proyekto ninyo. Hindi pa ba sapat yung hawak na ebidensya ni Toby Tiangco na doon sa ginawa sa GAA na ang pondo ay chinap-chap-chap-chap yung mga insertion na ginawa nila ron? Sino po may gawa? Di po ba pinsan nyo? At ang grupo nila, Saldicos, si Saldico, speaker, si Stella Kimbo ng 19 Congress, sino pa si si Manix Dalipe, si Nonoy Libayan, at ang mga senador na sa pangunguna ni Senadora Grace po, dating senadora, na sinasabi ni Congressman o Representative Tony Tiangco. Hindi pa ba sapat na ebidensya yan? Na talagang laganap at systematic ang korupsyon, Mr. President? At hindi nyo po ba nakikita na kayo mismo ang nagsasabi na mahiya naman kayo? Pero ngayon, parang ang bubuin nyo committee, ang independent body na mag-iimbestiga dito sa systematic corruption ng flood control, ay mamimili lang kayo ng iimbestigahan at mukhang isinasalban nyo na agad. Hindi kaya mukhang sa inyo pong mga pananalita ay exempted po na maiimbestigahan o mahatulan o magiging guilty man lang ang inyong paboritong pinsan. Hindi kaya? At saan po ba nagmumula ang budgeting? Sino po ba nagbabudget? At sino po ba pumipirma? Nakakahiya po mga tambay na meron tayong presidenteng ganito. Nakakahiya. Parang gadaanin ka lang sa patawa-tawa, pangisi-ngisi, naghihirap at namamatay, nalulunod, binabaha ang mga Pilipino. Dadaling ka lang sa ganitong statement. Mga kabayan, ganito lang ang gagawin sa statement. Ganito lang. Dadaanin ka lang sa ngisi, tawa, na walang pangil at ngipin. At hindi niya po ito talaga yung malalaking ulo, yung malalaking sangkot na katulad ng ulo niya, talagang hindi po talaga maiimbestigahan ng malalim na imbestigahan at hindi mapaparusahan. Mamimili lang po ito talaga ng sinasabing ididiin nila na ito talaga may kasalanan sa mahigit 1.2 trillion ayon sa Senado sa Blue Ribbon Committee. Ayon sa Blue Ribbon Committee, nung panahon po ni Senator Marcoleta na siya po ang chairman, mahigit 1.2 trillion ang pinag-uusapan po sa flood control na ang presidente po ay pangisi-ngisi at hindi po pwedeng ibintang basta-basta dahil nga po kung sila po ay nananatiling inosente hanggat walang mga matitibay na ebidensya, mga kaubayan. Kaya malilinis po ang mga administrasyon ngayon, lalong-lalo po mga kaalyado niya sa Kongreso. Ganyan po katindi. Kaya nga po dinadala lang po nila ang issue na talagang dinidiin po gamit po ang media dahil ang negosyo po ng isang speaker ayon sa Vice President ay media. Kaya po nilalayo po sila sa media pag ang issue na po ay media na nagre-release. Malayong-malayo po sila sa issue. Lagi po ang issue ng media, mga babayan, unang-una sa mga Duterte. Pangalawa, dyan po. Yan sa mga diskaya, sa mga contractors, at sa mga tauhan po ng DSWD. DPWH, sorry for correction. DPWH. At syempre po, yung mga tiwali sa COA. Diyan lang po nila tinututukan ng investigasyon. Hindi po ba? Kawawang Pilipinas. Kawawa. Kawawa po tayo pagka ganito po ang presidente ng bansa. Talagang okay lang pala sa kanya. At talagang kukonsintihin niya dahil systematic. Magkakasabwat sila umano. Hindi kaya? Kaya hindi po pwedeng basta ipahamak, lalong-lalo si pinsan, mga kabayan. Baka dahil siya ang pumipirma at sila magkausap, yung tinrabaho nila sa sinasabi ni Toby Tiangco na mga chap-chap-chap, mga china-chap-chap na budget, at talaga inilalagay sa malaking, kung gusto nila mga unprogram, nilalagay nila sa mga unprogram nila na napakadali po nilang kuhanin at napakahirap po nilang i-audit dahil unprogram, mga kabayan. Hindi po ba? Lalo-lalo na pag dinala nila sa mga ayuda nila. Ganyan po nangyari noong 19 Congress, pinagdadala nila sa mga ayuda nila. Kaya po, mga kabayan, ang pera natin, nagamit lang din po umano sa politika. Hindi po ba? Kaya napakatindi po ng ginagawa ng Pangulo, mga tambay. Wala po tayong aasahan dito.
Pag-aaksaya lang po ito ng pera, pag-uubos lang po ng panahon, pera ng taong bayan ang gagamitin sa mga investigasyon na hindi naman po mapapanagot ang ulo. Wala pong mapapanagot ng ulo pagka ganito po ang Pangulo na mukhang kinukonsinti pa niya yung kasama, yung isang kanang kamay niya umano dito sa mga sinasabing maanumalyang korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya dito sa mga ganitong pahayag ng Pangulo, wala kang aasahan dito. Kaya lang po, napakaswerte lang po nila mga kabayan. Napakaswerte lang po na ganitong klaseng Pangulo meron ka. Talagang mahigit 3 taong korupsyon. Pero ang ating mga men in uniform, wala man lang po tayong naririnig. Talagang okay na okay po sa kanila na ganito pong klase nangyayari sa ating bansa. Dadalhin po tayo sa basurahan at ibabaon tayo na ibabaon sa utang. Dahil bakit ko po nasabi sa basurahan? Nasayang na po yung 3 taon na isang damukal na pera na pinondo natin at inutang pa nila na tayo magbabayad. Wala pong pinatunguhan ng mga proyekto, lalong-lalo po ang sinasabing big project. Wala. Napunta lang po pangkaraniwan sa mga magnanakaw, mga demonyong magnanakaw sa gobyerno sa ating bansa. Nakita niyo po, yung iniimbestigahan nga lang nila, iniimbestigahan lang nila, nakita na po ng Pilipino, contractors pa lang. Kung mamuhay, grabing mamuhay. Grabe karami pera. Di ba? Paano pa yung mga kasama na po yung mga DSWD? Di ba? Yung yung DPWH kasama na po yan. Paano po mamuhay? Nagpapatalo po ng sugal yung mga engineer. Di ba? Yung mga district engineer kung magpatalo sa sugal, milyon, billion pa pag sinuma sa dami na natatalo sa kasino. Nakita nyo po? Doon na po, lulang-lula na po mga politiko at doon po nila dinadala. Pero, yung politiko na sila ang may proyekto at sila ang gumagawa ng pera para dalin sa kanilang mga distrito, lusot. Yung sinasabi nga po na innocent until proven guilty sila. Ganun po katindi ang mga tao na ito sa pangunguna pa yata ng Pangulo. Dahil dinadala lang po tayo sa dami raw po na nagpapalitrato, mga kabayan. Kaya po, pag sinabi po ba na sila ay nagpapalitrato, ay sila po ay sinasabing sila na may kasalanan dahil sa dami na nagpapalitrato sa kanila? Unbelievable. Ibang klase kayo. Hindi pa kayo tamaan ng mga kulog at kidlat umano, mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang Pangulo na meron tayo. Pero hanggang ngayon, nananatili po na bingi, bulag, mahimbing ang pagkakatulog, pipi ang ating mga men in uniform. Bakit kaya? Muli po, maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa mga nagko-komento. Sa mga, siyempre po, thank you po sa mga comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At siyempre po, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat din po, mga kababayan. At siyempre po, yung ating pong dasal at panalangin sa ating dating Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte, sa ating Vice President, na mailayo po sila sa kapahamakan. Ang ating dating Pangulong Duterte, ganun din po, mailayo po sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At siyempre po, lahat po ng pinagdadaanan niya ay sana po ay malagpasan niya po lahat ang kasamaang binibigay po sa kanya. Lalong-lalo po ng gobyerno po ngayon ng binaguang Pilipinas. Malagpasan po sana ni dating Pangulong Duterte at ang katarungan po sana ang makamit po at ang mangibabaw, mga kababayan. At siyempre po, tayo rin po ay magdasal at maingatan mga tambay na sana po ay pati po ang ating buong pamilya ay mailigtas po o mailayo po sa kapahamakan. Siyempre po ng ating pong Panginoong lumikha, mga kababayan. Thank you po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.